Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Wala.
Handa na ang mga kapulisan ng NHQ 3rd Quarter RSSF at Pro 4A para sa deployment sa trillion peso rally. Tiniyak ng Philippine National Police ang buong kahandaan para sa nakatakdang anti-corruption rally bukas, September 21, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na protektahan ang kaligtasan ng publiko at igalang ang karapatan sa mapayapang pagtitipon. Kasamang kapulisan yung ating tagubilin ng ating ama, ng ating hanay, ni PNP, ng ating Regional Director at ang District Director. Pinakamataas na antas ng pagtitipid o maximum tolerance. Maging professional tayo, igalang natin ang karapatan ng bawat isa. Sa ating mga kababayan po na nagrarally, panatilihin po nating maayos at payapa ang inyong pagrarally. Maximum tolerance shall be employed at all times. Sir, pakiusap natin sir sa mga galigista sa mga kababayan natin. Of course, lagi tayo nakikiusap sa kanila na ang pulis natin ay nandito to secure not only ourselves, not only yung community, but pati sila na rin mismo. Masakit man sa dibdib ay tinitiis. Handa na ang mga kapulisan ng NHQ 3rd Quarter RSSF at Pro 4A para sa deployment sa trillion peso rally. Tiniyak ng Philippine National Police ang buong kahandaan para sa nakatakdang anti-corruption rally bukas, September 21, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na protektahan ang kaligtasan ng publiko at igalang ang karapatan sa mapayapang pagtitipon. Kasamang kapulisan yung ating tagubilin ng ating ama, ng ating hanay, ni PNP, ng ating Regional Director at ang District Director. Pinakamataas na antas ng pagtitipid o maximum tolerance. Maging professional tayo, igalang natin ang karapatan ng bawat isa. Sa ating mga kababayan po na nagrarally, panatilihin po nating maayos at payapa ang inyong pagrarally. Maximum tolerance shall be employed at all times. Sir, pakiusap natin sir sa mga galigista sa mga kababayan natin. Of course, lagi tayo nakikiusap sa kanila na ang pulis natin ay nandito to secure not only ourselves, not only yung community, but pati sila na rin mismo.
Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Edwin Baris. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat nyong abangan. Pagkakaisa ng PNP at mga organizers, susi sa mapayapang kilos protesta sa La Union. PNP siniguro ang kaayusan sa isinagawang anti-corruption rally sa Naga City. Mahigit 3.5 milyong halaga ng hinihinalang shabu na kumpiska sa Calapi, Bohol. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Pagpapaigting ng seguridad ng Philippine National Police at magandang ugnayan sa mga organizer, naging susi sa mapayapang protesta sa La Union. Yan ang tinutukang balita ni Police Corporal J.R. Del Mendo. Mapayayos ang kilos protesta kontra sa korupsyon na isinagawa ng mga grupo na nagpahayag ng kanilang saloobin na ginanap sa City Plaza sa lungsod ng San Fernando, La Union. Ayon kay Police Major Lawrence Ganuelas, Public Information Officer ng La Union Police Provincial Office, bago pa ang rally kahapon, Setyembre 21, 2025, ay nagkaroon na ng maayos na koordinasyon ang panig ng PNP at ang mga organizers ng kilos protesta, kung saan nauna nang nailatag ng pulisya ang mga alituntunin at dapat sundin ng mga grupo na magsasagawa ng nasabing protesta o rally. So ang La Union Police Office at saka San Fernando Police Office is nagkandak po tayo ng security and traffic plan. So according sa ating mga organizers is na secured naman po yung kanilang pagrarally din sa may plaza sa auditorium. Before yung maganap yung rally, meron na po tayong meeting with the organizers. Inilay natin yung ating mga patakaran na dapat kanilang pagrarally sa peaceful at saka ang kapulisan naman is nandoon para secure yung kanilang kaligtasan at saka including yung traffic deployment po natin. Malayang naipahayag ng mga rallyista na nasa 500 individual ang kani-kanilang mga saloobin nang walang anumang nagaganap na hindi kaaya-aya. Nagpasalamat naman ang pamunuan ng La Union Police Provincial Office sa mapayapang kilos protesta. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal J.R. Del Mendo, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Del Mendo. Sa walang humpay na operasyon kontra kriminalidad, top 4 municipal most wanted person na may kinalaman sa illegal na droga, arestado ng Bambam PNP. Yan ang balitang hatid ni Patrolman Janice Bulahaw. Matagumpay na naaresto ng mga operatiba ng Bamban Municipal Police Station, Tarlac Police Provincial Office ang isang most wanted person, municipal level sa Zone 4 Barangay Buhilit, Tarlac City. Kinilala ang suspect na si alias G, 43 taong gulang, binata at residente ng Zone 4 Barangay Buhilit,
Tarlac City. Nakabilang sa listahan ng most wanted person municipal level. Isinagawa ang operasyon sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na walang inirekomendang piyansa. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Bamban MPS Custodial Facility para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy ang Bamban MPS sa pagpapatupad ng pinaigting na operasyon laban sa mga most wanted persons at iba pang individual na may kinakaharap na kaso upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa nasasakupan. Mula dito sa Gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Janice Bulahaw, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bulahaw. Himas rehas ngayon ang isang most wanted person na may kasong rape sa sinagawang operasyon ng Luciana PNP sa Victoria, Laguna. Patrolwoman Mary May Sartorio sa report. Aresto naman siya ng Municipal Police Station ang isang individual na tinaguriang Regional Most Wanted Person sa ikinasang manhunt operation nitong Biyernes, Setyembre 19, taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Baltas, residente na Victoria, Laguna. Sa bisa ng warrant of arrest, naaresto ang suspect na may kasong rape by carnal knowledge na walang inirekomendang piyansa. Kasalukuyang nasa custody ng Luisiana Municipal Police Station ang arestadong akusado. Agad namang inimpormahan ng korte na pinagmula ng warrant of arrest sa pagkakaaresto nito. Ang pagkakaaresto ng suspect ay malaking tagumpay para sa ating kapulisan at isang hakbang patungo sa hustisya para sa biktima at kanyang pamilya. Mula rito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Mary May Sartorio. Alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sartorio. Naging maagap ang mga kapulisan ng Calapan PNP sa isinagawang anti-corruption rally sa Calapan City. Patrolwoman Eloisa Beredo, ibalita mo. Nagsama-sama ang iba't ibang organisasyon at sektor sa Calapan City Plaza para sa isang mapayapang rally bilang paggunita ng ika-53 anibersaryo ng martial law at upang ipanawagan ang pagtutol sa korupsyon at umano'y paglustay ng pondo para sa flood control projects. Kabilang sa mga nakibahagi ang Mindoro kontra Korupsyon, Mindoro Forum Network, samahan ng mga magsasaka sa ginubatan, Mindoro Artist Initiative, mga guro, lokal na komunidad at mga miyembro ng simbahan. Giit na mga grupo, ang maling pamamahala sa pondo ay nagdudulot ng dagdag na pasanin sa mga magsasaka, mangingisda at mga komunidad na madalas biktima ng pagbaha. Samantala, maagang nag-deploy ng mahigit 30 pulis sa plaza ang Calapan Philippine National Police sa pangunguna ng Public Safety Head. Ayon sa kapulisan, layunin ng kanilang presensya na matiyak ang kaayusan, kaligtasan at mapayapang daloy ng programa. Binigyan diin din ng mga opisyal ang kinilala nila ang karapatan ng mamamayan na magpahayag at magtipon basta't ito ay ginawa sa paraang mapayapa at naaayon sa batas. Sa kabila ng tensyon, naging maayos ang daloy ng pagtitipon. Pinuri ng kapulisan ang disiplina ng mga lumahok at tiniyak ang patuloy na pagbibigay ng seguridad sa mga sumusunod na aktibidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent Patrolwoman Eloisa Joy Beredo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Beredo. Abra PNP nakaisa sa tree planting activity bilang paggunita sa ika-125 anibersaryo ng Philippine Civil Service. Patrolwoman Maria Ella D. Garcia sa report. Bahagi ng pagdiriwang ng ika-125th anibersaryo ng Philippine Civil Service, aktibong nakiisa ang RP Kadukar at Abra PNP sa isinagawang tree planting growing activity sa barangay Nagaparan, Danglas, Abra, kamakailan lamang. Ang aktibidad ay dinaluhan ng Philippine Civil Service, DENR, NCIP, iba't ibang ahensya, mga community volunteers, katuwang ang Pikado Abra, First Abra Provincial Mobile Force Company, Danglas MPS at Bureau of Fire Protection.
Tinatayang nasa 700 punla ng nara at kawayan ang itinanim ng mga kalahok sa aktibidad. Ang mga halamang ito ay pinili dahil sa kanilang mahalagang gampanin sa pagpapanatili ng biodiversity sa Cordillera at sa pagpapalakas ng likas na depensa ng rehiyon laban sa epekto ng pagbabago ng klima. Saryo ng Philippine Civil Service, lingkod, kawani, puso, dangal at galing alay sa bayan. So sa tingin ko, ang pinakamalaking ambag ng mga kawani natin dito, particular dito sa Bangged, yung kanilang dedikasyon. Kasi nakita naman natin dito na yung kooperasyon nila, yung dedikasyon nila sa pagpapaganda ng ating serbisyo, hindi lang yung serbisyo, kahit yung ating kalikasan. Nasabi ko kanina sa aking pananalita na ako'y lubos na nasisiyahan. Dahil mahigit 300 na mga lingkod bayani or lingkod kawani ang dumalo sa ating tree planting activity. Layunin ng inisyatibong ito na ipakita ang pagkakaisa ng mga kawani ng gobyerno sa advokasiyang pangkalikasan bilang bahagi ng kanilang serbisyo publiko. Sa temang pagkakaisa, kalusugan at serbisyo, ipinapaalala ng aktibidad na ang pangangalaga sa kalikasan ay mahalagang sangkap sa pagtataguyod ng matatag at maunlad na kinabukasan. Ito ang programa nito ay para ipadama ang pagkakaisa at pagmamahal sa kalikasan. Itong programang ito ay madaming makikinabang sa susunod na henerasyon. Malamig na klima, malinis na hangin, maganda at luntiang kapaligiran. Sana magsilbi itong inspirasyon para sa lahat at sa pagpatutuloy ang ganitong aktibidad para sa isang ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. Ang ganitong mga inisyatibo ay patunay sa patuloy na pakikiisa ng Philippine National Police sa pagkakaroon ng mas matatag na ugnayan sa komunidad tungo sa isang ligtas, maayos at matatag na lipunan. Mula dito sa Nagaparan, Danglas, Abra, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Personal na binisita ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. Ngayong umaga ang mga pulis na kasalukuyang na-accompine sa PNP General Hospital matapos masugatan habang nagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa naganap na anti-corruption rally kahapon. Sa kabila ng marahas at magulong aksyon ng ilang rallyista, nanatiling kalmado at profesional ang mga pulis sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Ipinaabot ni Police Lieutenant General Nartates ang kanyang taus-pusong pasasalamat at pag-aalala sa mga sugatang pulis. Pinuri ang kanilang katapangan at dedikasyon at tiniyak na pinahalagahan ng pamunuan ng PNP ang kanilang sakripisyo at serbisyo para sa bayan. Para sa weather update, ayon sa Pag-asa, maganda sa malalakas na pag-ulan dulot ng bagyong Nando at Habagat. Pinakamalakas ang ulan hanggang bukas ng tanghali sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at Sur, Abra at Apayao. Malakas din ang ulan sa La Union, Benguet, Mountain Province, Kalinga at Isabela. Katamtaman hanggang malakas sa Pangasinan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan at Zambales. Dahil sa habagat, asahan ng malakas na ulan sa Occidental Mindoro at katamtaman hanggang malakas sa Metro Manila, Bataan, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro at Palawan. Mag-ingat naman po tayo sa posibleng baha at landslide. Patuloy na makinig sa mga heavy rainfall warning ng Pag-asa para sa mga susunod na abiso. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas.
Matagumpay na naisagawa ng Tigbawan PNP ang Kabataan kontra Droga at Terorismo Symposium sa Hamog National High School, Iloilo City. Patrolwoman Carmela Panganiban, ibalita mo. Nagsagawa ang PS sa pangunguna ni PSMS Amy Gerlin Acevedo, WCPD PNCO at PMSG Pilaggio Rivas Jr., PCAD PNCO sa ilalim ng supervisyon ni Police Captain Alfred Mansoy, Officer in Charge ng Tigbawan MPS ng Kabataan kontra Droga at Terorismo Symposium. Ito lamang ika-19 ng Setyembre taong kasalukuyan bandang alas 9 ng umaga sa Hamog National High School, Barangay Hamog, Tigbawan, Iloilo. Katuwang sa aktibidad ng DSWD Region na pinangunahan ni Maria Claire Julian, Project Development Officer 2, MSWDO Sharon Gay Terania, Social Welfare Assistants, Faith-Based Leader, Pastor Anisito Villanueva at mga opisyal ng barangay sa pamumuno ni Punong Barangay James Kalawigan. Dumalo sa nasabing simposyo mga humigit kumulang 210 na mga magulang at mag-aaral ng nasabing paralan sa pamumuno ni Ginoong Joe Marie Diasnes, Head Teacher 3. Tinalakay sa pagpupulong ang mahalagang paksagayan ng anti-illegal drugs, anti-terrorism law, anti-bullying, early pregnancy at spiritual guidance. Layunin nito na mabigyan ng wastong kaalaman at gabay ang mga kabataan at kanilang mga magulang upang maiwasan ng pagkaligaw ng landas at mapanatili ang ligtas at maayos na komunidad. Bukod dito, tinalakay din ang paggunita ng 53rd Martial Law Anniversary sa darating ng September 21 upang mas mapalalim ang pag-unawa ng mga kabataan at magulang tungkol sa kasaysayan at kahalagahan nito. Namahagi rin ng mga information education campaign materials tungkol sa crime prevention upang patuloy na itaas ang kamalayan at hikayatin ng lahat na maging aktibong katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa loob at labas ng paaralan. Ang aktibidad na ito ay nagpapakita ng matibay na pagtutulungan ng PNP, DSWD, faith-based group at lokal na pamalaan para sa ikabubuti ng mga kabataan at ng buong pamayanan. Gusto mo naman pasalamatan of course ang ating local police dito sa Municipality of Tigbawan headed by Police Captain Alfred Mansoy for this initiative sa paggandak ang symposium sa tulad ng adlaw. And also sa ating MSWDO, kay sa ating mga 4Ps, salamat din. And also sa ating learners, kay parents, especially ang ating mga 4Ps beneficiaries from Barangay Taro, Hamog, and Alupidjan. So this initiative provide us legal knowledge about drugs, teenage pregnancy, anti-bullying, and of course, religious support pagid para sa ating kabataan kay sa ating pamilya. So thank you so much. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledilyn Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Panganiban. Sa patuloy na operasyon kontra illegal na droga ng PNP, higit sa 3.5 milyong halaga ng shabu ang nakumpiska sa Calapi, Bohol. Patrolwoman Nikia Cañedo sa report. Hawak na ng kapulisan ng Bohol ang suspect na high-value individual matapos itong mahulihan ng higit 3.5 milyon halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation ng otoridad sa Purok 6, Barangay San Isidro, Calapi, Bohol noong ika-20 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Colonel Patricio C. Digay Jr., Provincial Director, Bohol Police Provincial Office, ang high-value individual na suspect na si alias Bergie, 40 anyos, na residente ng Sitio Masang, Barangay Santa Cruz, Calapi, Bohol. Nasabat mula sa suspect ang 9 na pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 520 gramo at may standard drug price na 3,536,000 pesos, buy bust money, Oppo na cellphone, sling bag, motorsiklo, isang Caspian caliber 45 at steel magazine na may 3 bala. Kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang kakaharapin ng suspect na kasalukuyan nakadetain sa Calape Municipal Police Station. Congratulations po sa ating team na Provincial Intelligence Unit
led by Police Lieutenant Colonel Jomar Pumarejos, ang ating Provincial Drug Enforcement Unit, at Calapi Police Station led by Police Major Neon Frances Alvarez. Bagong natala na Provincial Director, Police Colonel Patricio Digay, kanya pong unang direktiba sa isinagawang command conference, kanya po inuutos sa lahat ng ating kapulisan na to intensify operations against illegal drugs and all criminalities all around the province. Ito rin po ang unang utos po ng ating Governor Aris Aumentado sa ating mga kapulisan. Ang ating kapulisan sa Bohol ay patuloy po ang ating laban kontra illegal drugs at kriminalidad, kasama po ang terorismo. Sa muli po, maraming salamat at God bless you all. Mula dito sa Bohol Police Provincial Office, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Nikia Cañedo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cañedo. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Rally sa Zamboanga City, naging ligtas at mapayapa sa tulong ng PNP. Yan ang hatid ni Patrolwoman AJ Cortez. Tagumpay na naisagawa ng kapulisan ang pagbibigay seguridad sa isinagawang rally sa San Antonio Maria Claret Parish, Zamboanga City, nito lamang ika-21 ng Setyembre taong kasalukuyan. Pinangunahan ng mga tauhan ng Zamboanga City Police Office sa pamumuno ni Police Colonel Fidel B. Fortaleza Jr. ang nasabing pagbibigay ng seguridad sa pamamagitan ng mahigpit na pagbabantay at maayos na koordinasyon, natiyak ang kapayapaan at kaayusan sa buong aktibidad. Ang nasabing seguridad ay nagbigay katiyakan na ligtas ang mga dumalo at naidaos ang pagtitipon ng mapayapa. Walang naitalang anumang insidente na nakaapekto sa daloy ng programa. Muling pinatunayan ng Zamboanga City Police ang kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan at sa pagbibigay ng proteksyon sa bawat mamamayan sa mga pampublikong pagtitipon. Mula dito sa tanggapan ng kapulisan sa Rehiyon Siyam, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman AJ Cortez, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cortez. Pagpapaigting ng seguridad, isinagawa ng Iligan City PNP sa Diyandi Festival sa Iligan City. Pat Sara Bem Batomalaki, ibalita mo. Na isagawa ang pagpapaigting ng seguridad sa taunang pagpakanaog ni St. Michael the Archangel, isa sa mga pangunahing tampok ng Diyandi Festival 2025 nitong ika-20 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ang relihiyoso at kultural na pagdiriwang ay dinaluhan ng tinatayang nasa 12,000 deboto, peregrino at mga bisita mula sa lungsod at kalapit na lugar. Sa pangunguna ni Police Colonel Jerry Itambis, City Director ng Iligan City Police Office, maayos na naipatupad ang mga hakbang pang-seguridad upang matiyak ang kaligtasan, kaayusan at maayos na daloy ng aktibidad sa kabuuan ng selebrasyon. Ipinwesto ang mga police, force multipliers at criminology interns sa mga estratehikong lugar para magsagawa ng crowd control, traffic management, anti-criminality measures at public assistance na nakatulong upang manatiling mapayapa at organisado ang kaganapan. Nagpahayag din ng pasasalamat ang Iligan City Police Office sa pamahalaang lokal, mga katuwang ahensya at sa mga buong komunidad sa kanilang support at pakikipagtulungan na naging malaking bahagi ng ligtas at matagumpay na pagdiriwang ng tradisyon. Mula rito sa Hilagang Mindanao, ako yung Police News Network Correspondent Patrolwoman Sara Bem Batomalaki, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Batomalaki. Davao City Police Office sinigurong magiging mapayapa ang pagdaraos ng peace rally sa Davao City. Patrolwoman Mariel May Dongkilab, ibalita mo. Matagumpay at mapayapang natapos ang isinagawang peace rally sa lungsod nitong Setyembre 21 taong kasalukuyan ayon sa ulat ng Davao City Police Office.
Sa pangunguna ni Police Colonel Manan Caracas Muarip, Acting City Director, mahigpit na ipinatupad ng Davao City Police Office ang seguridad sa buong aktibidad sa pamamagitan ng pagtalaga ng sapat na bilang ng mga pulis at pakikipag-ugnayan sa iba pang law enforcement agencies at partner organizations. Binigyang diin ng pamunuan na walang naitalang insidente sa buong rally, bagay na inuugnay sa aktibong presensya ng mga pulis, maagap na seguridad at pakikipagtulungan ng publiko. Pinasalamatan din ng Davao City Police Office ang lahat ng lumahok sa Peace Rally sa kanilang mapayapang partisipasyon at sa pagpapakita ng disiplina sa pagsasagawa ng pagtitipon. Muling tiniyak ng Davao City Police Office ang kanilang patuloy na pangako na panatilihin ang kapayapaan, kaligtasan at kaayusan sa lungsod sa lahat ng mga kahalintulad na aktibidad. Mula dito sa Rayon 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mariel May Dunkilap, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Don Kilab. Rally sa General Santos City naging mapayapa dahil sa isinagawang maigpit na seguridad na General Santos PNP. Ang balita mula kay Patrolman Nerwin Medelin. Mismo naman ang nagaganap na rally dito sa Plaza General Santos City. Iyan ang naging pahayag ni Police Colonel Nicomedes P. Oliver Jr., ang City Director ng General Santos City Police Office, matapos ang rally ngayong Setyembre 21 sa Plaza General Santos City. Maigpit ang ginawang pagbabantay ng buong puwersa ng kapulisan upang matiyak na ligtas at maayos ang sitwasyon. Sa pangunguna ng General Santos City Police Office at sa tulong ng iba't ibang unit ng Police Regional Office 12, nakapwesto ang mga pulis sa strategic areas, nagsagawa ng checkpoints at nagpapatrolya sa paligid ng lungsod. Bunsod dito, walang naitalang seryosong insidente at nananatiling mapayapa ang buong kaganapan. Gayunpaman, hindi na iwasan ang abala sa mga motorista at residente dahil sa matinding trapiko dulot ng pagtitipon. Hasol kayo ning kuan ning dali nila makakusog traffic. Nalangay na inunta sa atong mga kuan, sa atong mga transaksyon, nagpagulay mga inani. Dili kayo sa mga kuan, mga nagabiyahero. Sa kabila ng abalang itinulot ng kilos protesta, nananawagan ang PNP na gamitin ang mas maayos na paraan ng pamamahayag Sa ating mga kababayan, hindi naman sana, iiwasan natin yung pag-join sa rally para hindi na tayo dagdag ng violation ng traffic dito. Buhol-buhol pa yung ating traffic law dito sa siyudad ng General Santos City. Sa kanilang mahigpit na pagbabantay, tiniyak ng Jensen PNP na mapayapa at ligtas ang lungsod. Muling ipinaalala ng kapulisan na ang tunay na pagbabago ay mas nakakamtan sa mapayapang paraan na pagkikipag-ugnayan kaysa sa lansangan. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Nerwin J. Medelin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Medelin. Bagong kilalang street-level individual, huli sa bypass operation sa Butuan City. Tinutukan niya ni Patrolwoman Joanna Kawili. Isa na namang individual ang sangkot umano sa ilegal na droga ang nahuli sa ikinasang operasyon ng kapulisan sa Barangay Libertad, Butuan City. Kinilala ang suspect na si alias Winwin, 45 anyos, binata at self-employed. Itinuturing ang naturang suspect bilang isang street-level individual o nasa antas ng kalye ang operasyon ng pagbibenta ng ilegal na droga. Ayon sa ulat ng Butuan City Police Office, isinagawang operasyon sa bisa ng search warrant na nilabas ng korte. Pinangunahan ito ng City Drug Enforcement Unit, katuwang ang BCMFC, SWAT Team, Butuan City Police Station 3, at PIDEA Agusan del Norte Provincial Office. Nasamsam mula sa suspect ang isang sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 6,800 pesos. Pati na rin ang iba't ibang drug paraphernalia na gamit sa pagtutulak at paggamit ng bawal na gamot. Kaagad na dinala sa kustodiya ng BCPO, CDAU, ang suspect at ang lahat ng nakumpiskang ebidensya.
para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa isang pahayag, binigyang diin ni Butuan City Police Director Police Colonel Romel Villamor na patuloy ang maigting na kampanya ng kapulisan laban sa iligal na droga upang masiguro ang kaligtasan ng mga pamilya at kabataan. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Joanna Kawili, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kawili. Regional Coordinating Conference para sa 2025 First BARM Parliamentary Election isinagawa sa Cotabato City. Yan ang hatid ni Patrolwoman Judy Ann Alibo. Isa na namang individual ang sangkot umano sa iligal na droga ang nahuli sa ikinasang operasyon ng kapulisan sa Barangay Libertad, Butuan City. Kinilala ang suspect na si alias Winwin, 45 anyos, binata at self-employed. Itinuturing ang naturang suspect bilang isang street-level individual o na Para sa patuloy na 2025 First BARM Parliamentary Elections, isang matagumpay na Regional Coordinating Conference ang isinagawa sa 141 Sinsuat, Cotabato City nito lamang 19 ng Setyembre taong kasalukuyan. Sa pamumuno ni Police Brigadier General Jason C. D. Guzman, Regional Director ng ProBAR, ang naturang aktibidad ay dinaluhan din ng ibang security sector tulad ng AFP, COMELEC BARM, mga lokal na opisyal at iba pang stakeholders. Naging talakayan sa naturang pagpupulong ang security preparations, deployment plans at pagtugon sa mga posibleng hamon sa halalan, mga plano at estratehiya upang matiyak ang mapayapa, maayos at ligtas na halalan. Layunin nitong mapalakas ang koordinasyon at pagtutulungan ng iba't ibang ahensya, matukoy ang mga posibleng hamon sa seguridad at kapayapaan at makapaglatag ng konkretong plano, higit sa lahat, nakatuon ang komprensiya sa pagtitiyak na ang halalan ay maisasagawa sa ligtas, maayos at mapayapang paraan na may mataas na antas ng integridad at transparency upang mapalakas ang tiwala ng mamamayan sa demokratikong proseso ng BARM. Mula rito sa reyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Judy Ann Alibo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At mga ka-PNN, 94 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.